Mayong gabi sa atong mga kapaglaom, mga kaigsunan o mga kaigalaan diha sa hanginan. Yan nasada sa atong programa sa Takna sa Pagtuon. Kumusta kamo mga kaigsunan? Ana kamo sa inyohang mga puluyanan o asa kamo karong nabita? Ako nagaampo nga ang Ginoo magauban kaninyo sa atong pagtuon sa atong nga lesson. Sa di pa kita musugod, atong idoko ang atong ulo sa pagampo. Ginoo among gihangyo nga niining gabi una sa magtunasad kami sa leksyon niining simanaha. Tuguti nga amo ning masabtan, imo ming tagaan og Dios nun nga kaalam aron among masabtan, unya amo puning i-aplikar sa among pagkinabuhi sa matag adlaw. Salamat nga bago nimong pagampo kay amo ning gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Niya na kita sa lesson number 5. Naguluhan kini the testimony of the Samaritans. The testimony of the Samaritans. Nindot po ni siya tungod kay atong makita og unsa ang testimony sa mga Samaritan mahitungod ni Jesus. Ang ato nga text niining nga simana atong key-text makita nato sa John chapter 4 verse 42. Giingon dinhi, then they said to the woman, niingon sila ngadto sa babae, now we believe, not because of what you said, for we ourselves have heard him, and we know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Kini siya nga teksto mga kapaglaom, usa ni siya ka pagpamatuod nga ang mga Samaritans nga nakadungog ni Jesus, sila gyud mismo nagpamatuod nga ingon pa nila, then they said to the woman, sila nag-ingon ngadto sa babae, who is this woman? This is the Samaritan woman dito sa Jacob's well. Ilang giingnan? And they said to the woman, katong maong babae nga katong sa Samaritan well nga naglingkod nga mo naghatag og tubig ni Jesus, now we believe, kami nagtuog yun, not because of what you said, dili tungod kay unsa imong gisulti sa moa. For we ourselves have heard him. Kami gyud mismo nakadungog na gyud kaniya. And we know that this is indeed the Christ. O kami makapamatuod yun nga kini siya mao si Kristo, the Savior of the world. So this is the declaration of the Samaritans nga nag-ingon sila sa ilang pagkadungog ni Jesus. Sila yun mismo nakadungog. Nag-declare sila, nagsulti sila, nga nituog yun mi, nga kini siya mo ang Kristo, ang manluluwas sa kalibutan. So nindot kayo nga teksto ni sa ato nga pagtuon. Ngunya, diripod sa ato yun nga pagtuon, atong gisintro diri, sumala sa paggiya sa atong author niining simana sa atong pagtuon, actually sentro yun ni sa babae dito sa Samaria nga naglingkod dito sa Jacob's well. Famous kayo ng kanta bitaw nato nga ginakanta sa atong church kanang like the woman at the well. So mo ni siya, like the woman at the well. Unya naglingkod siya dito. I was sitting. So I hope inyo ning na memorize ning mao nga kanta. Now, just a background, kining mga Samaritans ug ang mga Hudiyo, wala ni sila maayo kaayo nga mga relasyon. Wala ni sila pakigsandurot sa matag usa. Kay ang background man gud niini nga sa diha nga ang mga Jews gikan sa pagkabihag ni uli na dito sa Jerusalem aron magtukod, ilang itukod pagbalik ang wall of Jerusalem. Ang mga Samaritan nag-upos niini. So mao ni ang ilahang pagkadiperensya. While ang mga Diyos nga bihag iuli na aron ilahang tukuron balik ang wall of Jerusalem. So ang mga Samaritan nagdumili. So mao ni ang una nila nga conflict yun. Unya ang mga Samaritan naghimo pud sila kaugalingon nga altar dito sa Jerusalem. Instead nga dito sa Jerusalem, kay mao man ang practice gyud nga
dahil temple dito sa Jerusalem, niya mga ang mga katawan sa Ginoo. So ang mga Samaritan naghimo sila ilang kaugalingon nga temple. Kaya dili sila mo adto dito sa Jerusalem. So muni ang ilang nga conflict nga dili yun sila magkasandurot. Unya alang sa mga Hudiyo, ang usa ka Samaritanhon kanang hugaw ang ilang nga pagtan-aw or ubos ang ilang pagtan-aw sa mga Samaritanhon. Nya di sa atong lesson gisulti duy nga ang mga Hudiyo would not borrow from Samaritan or even receive a favor from them. So dili yun pwede bisag magkalisod-lisod ning mga Jews. Dili gyud sila manghulam, dili gyud sila mangayo og pabor sa mga Samaritan kay ilang gitan-aw ang mga Samaritan nga mga unclean or unbeliever or ilang gitan-aw nga ubos sa ilahang kahimtang o sa ilang sa society. So ningon ani ang ilahang conflict. So dili gyud ni sila magkasandurot ning duha ka tribo. So, ani ang ilang sitwasyon. Now, dito sa itong lesson, sa background dito sa itong lesson, inyo makita nga si Jesus, diha nga na bautismohan na siya, niya ang mga disciples ni John, ang uban ni adto na ni Jesus, niya nanapoy mga disciples si Jesus, di ba? The 12 disciples. Ang mga disciples si Jesus, nagapamautismo. Hindi katong mga loyal ni John, nagiyon sila ni John nga, John, usama ni nga naamang po'y nagpamautismo dito. So, imong makita nga dunay possibility nga dunay conflict sa grupo ni Jesus sa mga disciples o kang John. So, this is a scenario na naghatag nato og pagpanglantaw nga si Jesus to prevent ni ining possible nga jealousy among the disciples of John and the disciples of Jesus. We find Jesus nga miadto siya dito sa Galilee, unya ni shortcut siya agi dito sa Samaria, dito sa Sychar, o dito nakita dito si Jesus o kining Samaritan woman nagaabot. So mo ni siya ang background ngano nga naabot sila dito silang Jesus. Now si John pod atong makita nga sa diha nga gigingon ang iyahang mga sakop nga John na may nagpamautismo dito. Ang gisulti po ni John nga dili ta maproblema na kay kana sila kun wala na hayagi sila sa kamatuoran dili kana nila pagabuhaton. Og si John iyang gipasantop, iyang giklaro pod sa iyahang mga disciples nga Jesus must increase o siya pod mo decrease. So atong makita nga si John iya yung gihimo ang iyang nga role nga siya ra gyud ang nagprepare sa dalan ni Jesus aron nga pag-abot ni Jesus maplasta ang mga tao o ang mga tao ang allegiance sila ang ilang pagtuo dili magpabili ni John kundi mo transfer ngadto ni Ginoong Hesus nga mao ang kodero sa Ginoo nga mao ang maghatag sa kaluwasan sa katawhan. So John knows his role. Ug iyang gisultihan ang iyang mga sakop nga I must increase and he must decrease. So that is why in our previous lesson si John wala siya mabalakak, wala siya naguol. Ang iyahang mga disciples, sila ni Andrew, sila ni Philip, ni tabok gadto kang Jesus, nga nahimo nga disciples ni Jesus. So, because John understood his role, nga he is preparing the way of the Lord. O dili agawon niya ang attention ngadto ni para sa iya, kundi iyang suportahan nga this is the Messiah. And every one of us must believe and follow, musunod ta ni Jesus, ingon nga iyahang mga disciples. So mo ni ang ato nga idea, mo ni ang gisulti sa ato nga lesson, nga nahitabo nga si Jesus miadto dito sa Galilee, passing through
Samaria o hangtod miabot si Jesus sa pagkaudto didto gyud sa Jacob's Well. So ingon ani ni siya ang nahitabo. Now ato nga makita dinhi nga pag-abot ni Jesus dito sa Samaria, this is the place gitawag ng lugar nga Shechem. Dito sa Samaria. Unya, kining maong Samaritan woman, actually, taga-Sychar ni siya. O, ingon diri, Jacob's Well was located right next to Shechem, while Sychar, where the woman was from, is about a mile away. So that is 1.5 kilometer. Ano makita din nga ang mao nga babae layo dai kay niyang pag-hike kay gikan pagod siya sa Sychar 1.5 kilometer parang magkabo kay niadtong panahon na wala pa mapuy gripo, so ang pangatao magkabo gyud. And Jacob's Well is very famous nga mao ni ang gikalot nila ni Abraham sa iyang mga anak nga si Isaac, si Jacob. Niya mo ni ang ilang source of water niadto nga panahon na ug na-preserve for so many years nga niya dinhi sa Shechem. Now si Jesus abot didto with his disciples. Unya iyang gisugo niya ay iyang mga disciples nga adto sa merkado pamalit og sa mga tindahan. Kaya ang gisugo pagpamalit unya si Jesus, si Jesus dito siya naglingkod sa Jacob's Well. Unya miabot ang maong babae, the Samaritan woman. As we know, kung inyo sa ning gisunod sa pagbasa, abot ang babae dito, dala siyang tibod-tibod, unya actually wala gyud niya kayo pansina si Jesus kay pagtanaw niya Diyos man so wakay niya tagda. So, si Jesus, imong makita, nga nag-initiate siya, nga iyahang ikot niya ang atensyon ining maong bahana, nga nangayo siya og tubig. So, I think mabasa man nato ni makigsunan, diri sa John chapter 4, verses 1 to 4. This is the background. Now, when Jesus learned that the Pharisee had heard that Jesus was making, muna akong gisigutan kaganina, that Jesus was making and baptizing more disciples than John, although Jesus himself did not baptize, but only his disciple, he left Judah and departed into Galilee. So, diadto na si Jesus sa Galilee. And he had passed to Samaria. And he came to a town, Samaria, called Sychar, near the field that Jacob had given to his son Joseph. And Jacob's Well was there. So Jesus wearied. Si Jesus, gikapoy si Jesus. He was from his journey, was sitting beside the well. So si Jesus dito na, naglingkod. And it was about 6 hours. Actually, this is alas 12. Mga alas 11 ngadto sa alas 12 ang oras sa kautuhon. There come a woman. So niabot ang maong babae of Samaria to draw water. And Jesus said to her, so si Jesus yun ang nag-initiate. Kay lagi, dili kayo ganahan mo tagad ang maong Samaritan woman kay iyang gitanaw kini mga Diyos, prejudice na daan, so walang yun siya katagad. And Jesus was there. So Jesus wearied from his journey, unya niabot ang maong Samaritan woman, og si Jesus niingon kaniya, give me a drink. Tagai ko og mainom. The Samaritan woman said to him, how is it that you, a Jew, ask for a drink from me, a woman of Samaria? For the Jews no dealings with the Samaritans. So, tanawak, atong makita rin nga, niingon yun ang maong Samaritan woman nga, how come? How come nga mangayo ka nako og tubig nga ikaw usaman ka Hudiyo? Unya ang mga Hudiyo walay maayo nga pagtagad ngadto sa mga Samaritan. And Jesus answered her,
If you knew the gift of God, and who is it that is saying to you, give me a drink, you will have asked him, and he would have given you living water. So nagka-nindot kayo na ang ilahang conversation. Ingon si Jesus, kung nasayod pa lang taka kinsaning nangayo nimo og tubig, ha? If you knew, Jesus answered, if you knew the gift of God and who it is that is saying to you, kay balo ka og kinsaning nagsulti sa imo ha, nga nangayo og tubig sa imo ha, you would have asked him, mangungayo unta kaniya, and he would have given you living water. So, na-surprise kayo ang maong Samaritan woman. Imagine, nga usa ka Hudiyo, mo pay ni-initiate, wala niya tagdak, mo pay ni-initiate nga mga niya og tubig, ug nag-iingon siya, kung kay balo lang unta ka kinsaning nangayo nimo sa tubig, ha? Mangayo unta kaniya og tubig nga living water, kanang tubig nga wala nay tubig sa kinabuhi. Imagine. Dayon the woman said to him, "Sir, you have nothing to draw water. Wala gani kay ikalos sa tubig nga naa sa imuha." Imagine si Jesus naglingkod dito. Wala siya kakuha og tubig. Kaya wala man siya'y kalos, wala man siya'y timba nga gigamit. So niingon ang mong bay, the woman said to him, "Sir, you have nothing to do water with, and the well is deep." Nya, lalong pagyud kayo. Where do you get that living water? Asa ba ka nang kuhaon na nimong living water? Nga lalong man kayo ni. Timbaon pa man nimo ni. Asa man ka mangita ng imuhang living water? Ingon ang mga babay, "Are you greater than our father Jacob? He gave us the well and drank from it, and as did his son and his livestock." So ang among Ginoo, ang among nga Ginoo niya pinaagi sa among amahan nga si Jacob. Nagbuho miniini, unya nakakuha miniining mao nga tubig, ug mao ni ang gigamit niya sa pagpainom sa iyang pamilya o sa iyahang mga hayop. And Jesus said to her, "Anyone who drink of this water will be thirst again. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty forever. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." And the woman said to him, "Sir, give me this water so that I will not be thirsty or have to come here to draw water." So, muna ang gisulti ni Jesus siya, ug mao man gani na, "Sir, kay wa pa man jud siya kaila kinsa ni si Jesus nga na kay tubig sa kinabuhi nga imong ihatag unya dili na ko uhawon." So, tagai pug ko ana, naron dili na ko magsigi kalos. Dili na ko sige muanhi dinhi aron magkabo nini nga tubig. But of course, atong nasayran nga Jesus was talking of a spiritual water. Nga kung mainom kini sa tao, makabaton siya og kinabuhi nga dayon, makabaton siya og paglaom, makabaton siya sa saad sa Ginoo, nga kung mupadayon lang gyud sa paglagad, mahimo nga ang ganti niya kinabuhi nga dayon. So, but the woman understood it as just simply as a natural water. So, Jesus was speaking of the spiritual water, pero this woman was speaking of a potable water. Kana lang mainom ra gyud nato nga wala niya nahatagan og usa ka lalum nga pagpamalandong ang giingon sa Ginoo. Now, the woman at the well, kining maong babae dito sa nga nagkalos nga gikaistorya ni Jesus, imong makita dinhi nga doon na siya prejudice ni Jesus. But si Jesus has no prejudice, wala siya pagbati nga prejudices sa mga Samaritan o bisan pa ni ining mao nga bayhana. Unya, Jesus was willing to give the water of life
niining maong bayhana aron makabaton siya sa kinabuhi nga dayon. And this encounter, kung ato nga makita, this is the time nga ang maong Samaritan woman na iyang na-meet in the very first time si Jesus. And his very first time nga iyang na-meet si Jesus, ato nga makita nga there was that change in her life. Sa iya nga pakig-istorya ni Jesus, iyang nakita nga this is not an ordinary man. Kaya imagine, nangayo siya og tubig nako, unya nag-ingon siya nga kung kailaon ta ka kung kinsa ning imo nga kaistorya, mangayo kaunta niya og tubig, kanang gitawag na to og living water, tubig nga walay pagkubas, tubig nga actually this living water represent the word of God nga the water nato sa atong kinabuhi. So you could have asked me a living water nga dili na unta ka uhawon. And this woman, kining maong Samaritan woman, iya ni gipamalandungan o gihag yung gisunod, actually gisunod niya si Jesus sa conversation, maghatag ka na ko og living water, unya dili na ko uhawon, sir, wagani kay ikalos, pero kung naagyog ka ni ana, please, tagay ko na aron dili na ko ahon, aron di na ko siging magbalik-balik. Nya ato pag yung tanaw ni Cedric sa lalom-lalom nga pag panabot makiigsunan. Actually kay kiniramanggong the Samaritan woman murag maurag yun ang murag dakong focus sa nga lesson, pero atong makita din nga kining Samaritan woman ato pong mahibulong sadta ngano nga alas 12 mangyud pud siya sa udto or alas 11 sa buntag ngadto sa alas 12 niadto siya dito og magkalos. Ngano man yung orasa dapat ang kasagaran nga magkabo buntag sayo or pagkahapon na kay landong. Pero kining maong Samaritan woman alas 12 gyud, murag rare gyud kaayo ni nga situation ngano nga muanha siya og alas 12 o alas 11 sa udto. Naidaghan nga mga panghuna-una, and I guess this will be studied ugma o sa Merkulis, nga ang iya nga paganha actually paglikay nga magdaghan siya mahimamat di anang buntag sayo, kay daghan naman ang magkabo sa buntag sayo. Unya paghapon po daghan po ang magkalos. So ato makita nga kini nga maong bahay murag nag-avoid ni siya ba nga ma-expose, makahimamat og daghang mga tao, kay ang kondisyon ni ining maong the Samaritan woman sa ato nga nang nahibalan o sa ato nga pagtuon sa unahan, ato na ning nahibalan nga kining maong babae dunay siya problema gyud sa iya nga kinabuhi, sa iya nga sitwasyon. Kaya atong nahibalaan nga daghan siya o gipuyo-puyo nga mga lalaki. But anyway, I guess that will be discussed tomorrow night sa ato nga pulianan nga lesson, and most likely also sa adlaw nga Wednesday. So, but the point here, nga kining maong babae pagka tagbo niya ni Jesus, and Jesus was offering to him the living water. Ang maong babae wala gyud pagduha-duha nga iyang gipangayo ni Jesus ni Jesus nga Ginoo, pa inumasad ko ani, pabatnasad ko ani nining living water aron nga dili nako uhawon. She may be only talking about kanilang atong kalibutanon nga pagkauhaw sa tubig, but Jesus was offering to this lady niining maong Samaritan woman kanang tubig sa kinabuhi nga dili na siya hawon, sa pa dili na moabot kaniya ang kamatayon kung iya ni nga mabatnan. Makigsunan na ay akong panantaw nga usahay ang mga espirituhanon nga butang dili na to mahatagan og dakong importansya kaysa mga
butang nga kalibutanon. And sometimes dili na to masabdan, example no, si Jesus nag-ingon siya og living water. Pero ang pagsabot sa mga babae, sa mga Samaritan woman, ang living water, kanarang kalibutanon ra gyud kaayo nga tubig nga iyang mainom nga dili na siya mahawon. But Jesus was referring to the spiritual living water. Mga igsoon, Jesus is offering us as living water, His word, His life, the life eternal nga iyang ihatag sa matag usa kanato if we just accept Jesus as Lord and Savior. Now, ato nga makita po din nga kining maong babae at the encounter of Jesus at the well, he was convinced nga kini si Jesus was the Son of God, that Jesus is the Messiah, and that is why sa atong sunod nga pagtuon, nilakaw kining maok nga babae, ug iyang gisulti ang iyang encounter ni Jesus, ug iyang gidalak ang mga tao ngadto ni Jesus, and this is the focal point of our lesson ug sa ato nga memory text, nga ang mga tao nga gisultihan sa umong babay, nag-ingon sila, now we believe, not because of what you said, for we ourselves had heard him. This Samaritan woman, actually atong makita, nga nagamit siya nga instrumento sa Ginoo to gather these people, aron makakita sila ni Jesus, makadungog sila sa pulong ni Jesus, and they would be converted to the truth. So ang maong Samaritan woman, nahimo siyang instrument. And she become a disciple of Jesus. She become a believer of Jesus. Ug sa iyang pagka-believer ni Jesus, nahimo siyang usa ka disciple. Ug karon, iadto siya sa mga amigo, iadto siya sa mga suod baka niya nga mimol sa panimulay, and bring it into Jesus. Iyag yung gusto nga i-prove. Ano mo diri? Tanawan ninyo. Tuwa si Jesus tuwa dito. I saw that He is the Son of God. Kay everything sa akong kinabuhi, iyahang na hibalaan. So, ato nga makita diri na ang conversion ni ining Samaritan woman was his personal encounter. It was a product of a personal encounter niya kang Ginoong Hesus. Kung wala tayo personal encounter ni Jesus, it is very impossible nga makalahutay ta sa pag-alagad. Of course, wala naman si Jesus nga personal nga ato makita sama sa Samaritan woman, but through our study of the Scripture and through the conviction of the Holy Spirit nga maghikap sa atong tagsa-tagsa ka magkasing-kasing o sa mga nahuna, then that is an evidence nga we have an intimate or we have encountered Jesus through the working of the Holy Spirit. O kung kana nga conversion, muna nahitabo sa ato nga kinabuhi, magpabilin ta sa pag-alagad sa Ginoo. So atong makita nga ang mga tao nga adunay personal encounter with Jesus, nakapadayon sila sa pag-alagad sa Ginoo. Kanang ilang personal encounter nga naghatod kanila nga mag-alagad faithfully ni Jesus, makapadayon na sa pag-alagad sa Ginoo. And even today, it is also true today, nga everyone who has been converted to the working of the Holy Spirit, makapadayon na sa pag-alagad sa Ginoo, and they will also bring more people into the fold of Christ. So mo ni siya ang ato nakita dinhi. Because this Samaritan woman, after her conversion, she became also a discipler of other people, bringing them to the fold of Jesus, bringing them to Jesus. And then Jesus also was meeting with these people nga gidala sa Samaritan woman, and they were also converted. So, it is very significant, mga hinigugma kong mga kaigsunan, mga kapaglaom, nga all of us who would study the Word of God
and drink the Word of God and drink the spiritual water, pagkaon espirituhalon sa ato nga kinabuhi, makapahimo nato ni nga makapalig-on, makahimo nato ni nga makapangalagad na sa Ginoo nga magamatinumanon sa iya nga kasuguan. So I think we have done our discussion this evening about the woman at the well. Ugma, another topic nga nindot sad kayo nga ato nga pagatunan. But for tonight, the Sunday and the Monday is only giving us a kanang murag prologue, naghatag lang nato og kanang sitting sa mao nga sugilanon about the Samaritan woman. Kay this Sunday, the sitting of the encounter, moto ang history nga nung si Jesus naabot dito sa Jacob's Well, kay nilakaw lagi sila gikan sa pagpautismo, unya dunay mga possibility nga dunay mahitabo nga mga jealousy or conflict baka sa followers ni Jesus and the followers of John. But of course, we know nga si John, yung gihimo ang iyang katungdanan to prepare the way nga ang mga tao, ang ilang allegiance, ang ilang loyalty, ang ilahang pagpangalagad, dili magpabilin ngadto ni John, kundi mutabok sila ngadto sa pag-alagad ni Ginoong Hesus nga maoy dako nga buluhaton ni John to prepare the people for the coming of Jesus. So John said, I must decrease, and Jesus must increase. So the disciples of John eventually may transfer nga nahimo sila pod nga disciple ni Jesus. So then Jesus went with the disciple dito sa Samaria, and iyang gikatagbo ang Samaritan woman. And we saw the encounter and we saw the conversion of this woman, og nahimong instrument kining mao nga babae nga mudala sa mga tao ngadto sa tiilan ni Jesus. So this is only for now. Tomorrow or Wednesday, ang topic diri nindot kayo, Sir, give me this water, and the revelation of Jesus, and the rest Friday na sad. So makigsunan, salamat kayo sa inyong time, makapaglaom nga inyong gihatag, mga higala. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo. I hope our study this evening has blessed all of us. Just read more sa ato nga lesson, and I believe do na pamoy daghan yun pa kayo nga makutlo sa inyo nga pagbasa. Nga most likely wala po nako ma-emphasize pagayo, but in the next Wednesday, I don't know if I'll be here. Kung si Pastor Pido na po siguro ang makabalik din But I believe kini ato nga lesson, very interesting ining simana, focusing on the witness of the Samaritan, and most especially the woman at the well. Daghang salamat. Ang Ginoo magpanalangin kanato. Idoko nato atong ulo sa pagampo. Ginoo, salamat kayo. Ngayon ining gabi una, we have studied our lesson. And grant us the Lord to grasp the spiritual things that is most important in our study. Just like the woman at the well, that Jesus was asking for a drink of water, and Jesus offered to this woman living water. And thank you that this woman has have wanted to drink this water of life that Jesus had offered. And allow us also, dear Lord, that it is our interest, it is our goal in life that we could drink the water of life, so that, dear Lord, as we drink the water of life that will come into our lives, we will become, dear Lord, a spring of the living waters to the people around us. And those people whom we will encounter from day to day, they will drink the living water that is overflowing through us, because, Lord, you have allowed us to drink the living water
And this living water is flowing in us, the good influence, the kindness, the love, the Christ-likeness that is seen in our lives, a witness to you. Thank you, Father, for blessing us tonight with our brothers and sisters, kapaglaom and friends. Thank you, Lord, for blessing us all together. In Jesus' name I pray, amen.